noon na po. So, yung tanong po ni Sir kanina, isa-isahin natin, Sir, ha? So, yeah, by the way, to introduce myself, ako nga po si Marby Cabardo. I am the Union President po of Central Negros Electric, Seneco before. And with me, of course, are yung kasama ko po, they're also officers of the union. So, nung lumipat po kami, actually from Seneco to Negros Power, all employees are well paid. So wala pong, malaki po actually yung nakuha po namin. Kasi binayaran po kami earlier than expected. Siyempre, yung sa amin from Seneco, dapat yung retirement namin, makukuha pa namin at the age of 60. Yun yung pinaka-basic. But this time po, yung retirement namin na ibigay po sa amin earlier. Kasi Seneco, in collaboration of course with Negros Power, they paid us more than what we supposed to receive. Okay, so meron po kasi kaming yung retirement program mismo sa co-op, and binigyan pa kami ng additional for that. And so lahat po ng empleyado, paid po kami, nakuha namin yung retirement namin. Yung tawag nga po sa amin is Millionaires Club. Yun wow. Po yung tawag na sa amin sa ngayon. So, yung Negros Power naman po, nung lumipat po kami, Negros Power assured us of our employment. So, lahat po kami na nag-apply sa kay Negros Power willingly, kasi nasa choice din naman po ng empleyado whether the employee will reapply or not. So, yung mostly po sa amin, we are about 200 employees. Willingly nag-apply po kami kay Negros Power. Lumipat po kami kay Negros Power, and all of us are rehired. So, na-rehired po kami lahat, and most of us, the same naman po yung posisyon. At luckily, we are happy with Negros Power. Yung mga salaries namin the same din po. So, we are well paid by Negros Power. With benefits naman, yung sinabi ni Sir, almost the same naman po yung mga benefits namin from the electric co-op. So, wala namang pong nagbago doon. May mga nabago po yung mga iba na hindi po talaga applicable din, but we are also, the Negros Power is working with the employees na masatisfy naman yung mga kailangan ng employee. Ilang percent po ang na-absorb, ma'am? Na-absorb? Ilang percent? From Seneco, more or less, kasi total yung sa rank and file lang, sir, ha, total rank and file from Seneco is nasa 320. So more or less mga 200 po yung nag-apply talaga na na-absorb po talaga. Now, when yung kanina may sinabi din si Sir, number of employees compare from Seneco to Negros Power, mas marami po yung employee ngayon kay Negros Power. Mas kasi nagdagdag po talaga ng tao si Negros Power compare po sa manpower namin kay Seneco before. Since meron kayong labor union, ma'am, meron kayong CBA? Yes, sir. Sa Seneco po meron kaming CBA. Yun po yung na-follow lahat po ng provision sa CBA namin. Sa Seneco, it was respected by Negros Power. It was followed by Negros Power. Pero dito kay Negros Power, wala na po kaming union. Wala. Wala na po kaming union dito kay Negros Power. Kailan pala dapat mag-expire yung union with Seneco? Yung expiration po upon termination ng lahat ng ng employees, upon payment ng kasi yung nagbabind naman po ng CPA or ng union at sa Seneco is yung employment po namin with Seneco. So, you said na parang in-adapt yun ng Negros Power? Hindi po. Wala po kaming union dito kay Negros Power. So, yung existing na union with Seneco,
parang... Yes, natapos na rin po upon our Okay, so, kasi bayad po lahat ng empleyado. So parang yung nangyari is all employees parang terminated during the time. Natapos yung with Sineco, binayaran lahat ng employees. So yung existence ng union tapos based na on the rin. CBA nyo, yun ang tinanggap nyo. Yes, yes. So, So, whatever po yung sa CBA, yun po talaga yung inadapt. Wala pong violation sa CBA namin na nangyari. Ma'am, as employee, happy kayo. How about as consumer? As consumer, yes po. Kasi yung development, syempre, kami empleyado, consumer din naman di ba? So, yung development na nakikita po namin na ginagawa ni Negros Power, masaya po kami kasi yung brownout na i-eliminate na, tapos yung mga wires na yung nire-rehab natin, tapos yung engagement ni Negros Power sa community, mas ramdam, kumbaga mas nakikita po namin kami mismo na mga empleyado at mga consumers, ramdam na ramdam po namin yung existence ni Negros Power. Helpline. Okay, ma'am. Yung nakipag-negotiate na yung Negros Power to Sineco. Ano ba yung naramdaman ninyo? Alanganin ba kayo or ano kayo na-convince? Actually, at first, hindi naman po natin yun kasi syempre, kakabahan din naman talaga yung mga empleyado. May apprehension din naman po tayo. Pero along the way po, yung nag-uusap na, yung kinakausap din kami ni Sir Ruel, ni RCC. So doon po namin, at saka yung mga leaders ni Negros Power, doon po namin nakita kung ano po yung kinaibahan, kung ano po yung values ni Negros Power compare doon kay Sineco. So, yun, doon po, doon namin nakita kung ano po yung kinaibahan nga, yung kagandahan ni Negros Power compare po sa kung saan kami sa nung time na yon. So, doon po, hindi naman po siya instant talaga. May kaba. Pero, we accept the challenge. How long? Tama yun. Mahaba Tapos, rin naman po. It takes us maraming meetings, maraming pag-uusap. So, hindi po siya overnight lang nangyari. It takes months, actually, ma'am. Siguro ma'am, sa part ng management, kasi doon, yung agam-agam, apprehension ng mga former employees ng Sineco. Transition from Sineco to Negros Power, di ba? So, ito naman, how about sa consumers na part? So, ano bang mga ginawa nyo? Kasi normally, may resistance yun. Kasi gano'n naman talaga, for every reform, gagawin change na gawin, mayroong resistance. Yung iba, gusto nila, ayaw mag-subscribe sa change. So ano yung mga ginawa niyong sa part ng management? To, anong tawag nito, convince yung mga consumers ninyo, member consumers na pumayag na sa Negros Power na management. Yun ang nakita ko dito na ano ba yung ginawa niyo na to convince the member consumers. Si Sir Bong po siguro yung mas mahinam na sumagot pa.